Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay tayo nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at atin din pong ginugunita ang pagdiriwang ng National Bible Sunday at ang Pro-Life Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at itinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan at sa lipunan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat.
Ibinahayag ni Sofonias ang araw ng paghukom ng Panginoon sa mga makasalanang mamamayan ng Judea. Mapapawi lamang ang galit ng Panginoon kung ang mga tao ay magpakumbaba at bumalik sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kaniyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kaniyang poot. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong mapagpakumbaba, na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Tayo pong lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahang laging Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Tugon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang, siya'y nililingap. Tugon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumataan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Tugon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Tugon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ipinaalaala sa mga Kristiyanong taga-Korinto na ang kaloob na pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Pinapanigan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at mahihina kaysa mga mapagmataas at makapangyarihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito, upang pawalang halaga ang mga itinuring na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki, ng may ibig pagmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nung nakalipas na linggo, atin pong narinig ang pagsisimula ng misyon ni Jesus. Ganon na rin ang kanya pong pagtawag sa mga unang alagad. Kalipas na linggo, narinig natin yung balita tungkol kay San Juan Bautista na siya po ay nakabilanggo. At dahil dito ay sinimulan na agad ni Jesus ang kanyang misyon. Hindi na nagsayang pa ng oras, hindi na nagdalawang isip, kundi simulan na agad-agad. Kaya ngayong linggong ito, sa ika-4 na linggo, narinig natin naman sa Ebanghelyo ni San Mateo ang kanya pong pangangaral. Arwang sabi po, nakita ni Jesus yung napakaraming tao na nasa bundok po, na sumusunod sa kanya. At ito po'y sinamantala na niya para maturuan ang kanyang mga alagad at ang lahat ng mga naroroon. Kung kaya, sana po mas makita din natin yung kailangan na maging aral natin at huwag natin makalimutan. May binanggit po dito sa Jesus na pagiging mapalad. 8 pagiging mapalad. Sabihin niyo nga po, mapalad. Sa ngayon ba, masasabi mo bang mapalad ka? O masasabi mo na namang hindi ka pinagpapala ng Diyos? Nasaan ba tayo dito sa puntong ito? Lagi ba natin nakikita na tayo'y mapalad? O lagi natin nakikita yung mga kawalan natin? At kung kaya, sa tuwing humaharap tayo sa Diyos o kaya nagiging dahilan ng pagtalikod natin ay dahil inaakala natin na hindi naman tayo binibigyan ng blessings. Wala namang blessings mula sa Diyos. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, mapalad ka. Hindi ko alam kung kung ano ba talaga nangyayari? Bakit nahihirapan talaga tayong ma-appreciate yung bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos? Kasi kabaliktaran talaga, yung ang inaakala ng mundo, ang inaakala ng tao
ng pagiging mapalad ay kapag ikaw ay content, yung bang mayroon na sa buhay. Nakakarangya, hindi lang basta mayaman, kundi sobrang yaman. Yun ang nasasabi nating mapalad. Inaiinggitan natin yung maraming tao sa paligid natin kapag mayroon siyang bagong bahay, bagong kotse, pag nag-a-abroad, yung palad mo naman, swerte mo naman. Parang may swerte, may malas. Hindi ganun ang pananampalataya natin, no? Walang malas. Kasi lahat naman pinapapala. Nagkakaiba nga lang dahil sa pagtingin mo, sa paggamit natin ng ating mga mata. Dito ba sa Divisoria, nasasabi ba ng mga tao na mapalad sila? Nasasabi ba natin dito sa parokya, dito sa Soledad, mapalad tayo? Kahit na maliit ang ating simbahan, kahit nasa sulok ang ating simbahan, ang tahanan ng Birhen, nasasabi ba nating mapalad tayo? Kasi kung hindi mo nakikita na ikaw ay mapalad, malaking problema yan. At araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos, wala kang ibang gagawin kundi ang magmaktol. Yung nandito sa Pilipinas, yung mga nandyan sa abroad, lugar lang ang pinagkaiba natin. Pero lahat tayo ay pinagpapala ng Diyos. Kayo dyan sa abroad, pinagpala kayo para maging pagpapala din sa iba. Tayo, pinagpala tayo para maging pagpapala din sa iba. Huwag reklamo ng reklamo. Subukan mo din magpasalamat. Siguro, no? Kaya minsan, pagtitingnan natin, ang dami-daming Katoliko, pero kakaunti lang ang nagsisimba. Bakit kaya? Dahil ba hindi nakikita na kailangan kong magpasalamat at dapat akong magpasalamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinababayaan? O lagi na lang nakikita na pinababayaan tayo ng Diyos kasi yung iba, kahit hindi magtrabaho, kakain. Pero ikaw, kailangan mong magtrabaho para kumain. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mapalad ka. Kahit na may sakit ka, mapalad ka. Kahit na anong may cancer ka, kung anumang may taning ang buhay mo, makita mo sana yung dahilan. Makita mo sana na mapalad ka pa rin. Sino may mga utang dito? Magbayad kayo. No? Para masabi, mapalad ko naman. Nagsimba siya, yun. Yeah. Pero meron nga, di ba may mga tao na kailangan ng utang araw-araw. Pero biruin mo yun, may nauutangan ka. Magkaiba naman yung na umaabuso ka at umasa ka na lang na utang ka ng utang. No? Pero yung may hinihinging panahon na kailangan mong lumapit, kailangan mong magpakumbaba. Siya namang laging bukang bibig din sa ating pagbasa. Hindi ka lalapit sa isang tao kung hindi ka marunong magpakumbaba. Yun nga yung gusto ng Diyos, di ba? Yung lumapit tayo ng may pusong mapagpakumbaba. Kapag nagdadasal ka, Lord, tulungan mo naman ako kung paano ba kami ngayong araw na ito? Gagabayan ka ng Diyos kung kanino ka dapat pumunta. At yun, ipagpasalamat mo. Huwag mong ireklamo. Sabihin nyo nga po ulit, papalad ako. May mga bagay din naman, mayroon binigay na bagay sa akin na hindi binigay sa inyo. Mayroon mga ibinigay sa inyo na hindi ibinigay sa akin. Kaya walang pwedeng magsabi na hindi ako pinapala ng... Kasi parang
unfair naman sa Diyos. No? Parang gano'n lang. Of course, hindi naman na nararamdaman ng Diyos yan. Tayo lang naman tao nakakaramdam niyan. Pero kahit kailan, hindi naging unfair ang Diyos sa ating lahat. Ano man ang sitwasyon natin, nasa Divisoria ka man o nasa Makati ka, lahat yan ay biyaya. O pwedeng sa ngayon dito ka, then saka doon sa kabila, pwedeng yung mga nando doon, saka naman dito, kasi meron tayong mga dapat na matutunan. Ayan, sabi nga, balikan natin. Nasa bundok itong napakaraming taong ito. O mula sa bundok, umahon siya at tiningnan yung mga tao. Kung sa tingin niyo po ba, kung hindi mo hinahanap ang Diyos, o kumbaga, sa tingin mo kung walang kulang sa iyo, hahanapin mo ba ang Diyos? Kaya mayroong mga bagay na wala sa atin para matuto din tayong hanapin ang Diyos na siya naman talagang nagpupuno ng lahat ng kailangan natin, maging ng mga hinahanap-hanap natin. Kailangan natin lumapit sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo ay naghagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, manalangin din tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod ang kanyang paghahari dito at ngayon. Idalangin natin ng may kagalakan. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gawin mong daluyan ng iyong awa at habag ang lahat ng mga lingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo na ng mga dukha. Gabayan mo sila sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate sa kanilang pagpupunyaging may pangaral ang salita ng Diyos. Magpatuloy nawa sila sa kanilang gawain, ihatid ang salita ng Diyos sa nakararami. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ang isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming aba sa lipunan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aluhin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat
espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Hiling ko ang lawig ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyong muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapid ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus namin mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus namin mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.